Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, baka habang nakikinig ka sa kwentong ito, may parte ng buhay ni Celestina na magpapaalala sa iyo ng isang ina, isang lola o isang taong tahimik na nagsakripisyo para sa pamilya pero sa huli ay siya pa ang nakalimutan. Kaya humanda ka dahil ang istoryang ito ay hindi lang tungkol sa mana, kundi tungkol sa pusong napagod, pamilyang nasilaw sa pera at isang inang natutong piliin ang sariling halaga bago pa tuluyang maubos ang natitira sa kanya. Sa bayan ng San Loriano, may isang malaking bahay na matagal nang pinagmamasdan ng mga tao sa kanto tuwing sila'y napapadaan. Mataas ang bakod nito, may lumang gate na gawa sa bakal, at may malawak na bakuran na dating punong-puno ng rosas, gumamela at santan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nanahimik ang bahay na iyon, hindi dahil walang nakatira, kundi dahil ang dating tahanang puno ng tawanan ay naging malamig na gusali na lang. Tila ba bawat sulok ay may nakatagong buntong hininga. Doon nakatira si Celestina Montesillo, 72 taong gulang, isang byudang dating guro sa pampublikong paaralan. Kilala siya noon bilang Ma'am Celestina, mahigpit pero makatarungan, tahimik pero may puso. Marami sa mga dating estudyante niya ang naging profesional, may naging nurse, engineer, accountant, pulis at guro rin. Ngulit sa kabila ng respeto ng ibang tao sa kanya, sa loob ng sarili niyang bahay, madalas siyang makaramdam na para siyang dekorasyon na lang. Nariyan, nakikita, pero hindi na pinapansin. Hindi naman isinilang na mayaman si Celestina. Anak siya ng magsasaka at mananahi. Bata pa lamang siya, sanay na siyang gumising bago sumikat ang araw para tumulong sa paghahanda ng almusal, mag-igib ng tubig, at pagkatapos ay maglakad ng malayo papunta sa eskwelahan. Madalas siyang pumasok na may baong nilagang kamote at asin, pero hindi niya iyon ikinahiya. Lagi niyang sinasabi noon sa sarili, balang araw hindi na ako magugutom, at kapag nagkaroon ako, hindi ko hahayaang magutom ang ibang tao. Nakilala niya si Donato Montesillo noong siya'y 24 na taong gulang. Si Donato ay tahimik na binata, anak ng isang maliit na negosyante sa palengke. Hindi siya kasing yaman ng mga manliligaw ni Celestina noon, pero may pangarap siya at may takot sa Diyos. Kapag sinusundo niya si Celestina sa paaralan, hindi siya nagdadala ng mamahaling bulaklak. Ang dala niya ay pandesal, kape, at minsan ay isang pirasong papel na may sulat para hindi ka mapagod sa pagtuturo. Doon nagsimula ang pagmamahalang simple ngunit matatag. Sa loob ng mahigit 40 taon, magkasama nilang itinayo ang buhay na ngayon ay inaasam ng iba. Nagsimula sila sa maliit na tindahan ng school supplies. Habang si Celestina ay nagtuturo sa umaga, si Donato naman ay nagbabantay sa tindahan. Gabi-gabi, magkasama silang naglilista ng kita at gastos sa lumang kwaderno. Kapag may sobra, hindi agad sila bumibili ng luho. Pinapalaki nila ang puhunan. Mula sa isang tindahan, nadagdagan iyon ng maliit na paupahang apartment. Pagkalipas ng maraming taon, nagkaroon sila ng commercial building, lupa, at ilang negosyo. Ngunit kahit yumaman sila, hindi nagbago ang simpleng ugali ni Celestina. Nakasuot pa rin siya ng lumang duster sa bahay, nagtitimpla ng sarili niyang kape, at pinapagalitan pa rin si Mang Edring, ang kanilang hardinero, kapag masyadong matagal na nakabilad sa araw. "Mang Edring, tumigil ka na muna dyan, tanghali na, mamaya ka na magdilig," sabi niya isang umaga habang nakatayo sa veranda. Napakamutang hulo ang matanda. "Naku Ma'am Celestina, kaya ko po. Sayang naman at marami pang tuyong dahon." "Masayang ka kapag na-high blood ka dyan. Halika na sa kusina. May tinolang manok si Rosalba." Si Rosalba naman ang matagal nang naninilibisan sa pamilya Montesillo. Halos 30 taon nang naninilibisan sa pamilya Montesillo, pero hindi kailanman itinuring ni Celestina na alila, para na iyong kapatid. Si Rosalba ang nakakita kung paano lumaki ang 3 anak ni Celestina, si Vandrick, si Mirelia at si Clodoaldo. Nakita rin niya kung paano unti-unting nagbago ang mga ito habang lumalaki ang pera ng pamilya. Ang panganay na si Vandrick ay dating batang mahiyain at malambing. Noong maliit pa siya, madalas siyang tumakbo sa silid ni Celestina tuwing umuulan dahil takot siya sa kulog. Ngunit nang tumanda, naging mapagmataas ito. Nag-aral sa mamahaling unibersidad,
pumasok sa negosyo at natutong magsuot ng mamahaling relo kahit hindi pa bayad ang ilang utang. Tuwing bumibisita sa bahay, hindi "Kumusta ka na, ma?" ang unang tanong. Kadalasan ay, "Ma, pwede ba nating pag-usapan yung lote sa may highway?" Si Mirelia naman, ang nag-iisang babae, ay maganda at mahusay makisama sa ibang tao kapag may nakatingin. Sa social media, lagi siyang may larawan kasama ang mga mahihirap, may caption na "Giving back to the community." Pero si Celestina mismo ang nakakaalam na hindi nito matandaan ang pangalan ng mga taong pinapakitaan niya ng awa. Kapag nasa bahay, lagi nitong pinapansin ang gamit ng ina. "Ma, bakit ayaw mo pang palitan niyang aparador mo?" Minsang tanong ni Mirela habang nakakunot ang noo. "Ang luma-luma na, nakakahiya kapag may bisita." Hinaplos ni Celestina ang kahoy na aparador. Regalo ito ng papa mo nung unang sweldo niya sa negosyo. Hindi lahat ng luma ay dapat itapon, Mirela. Napangisi lang si Mirela. "Sentimental ka talaga, ma, kaya hindi ka makausap." At ang bunso, si Clodoaldo, ang pinakamatalino sa tatlo. Abogado ito, magaling magsalita at marunong paikuti ng usapan. Sa harap ng ibang tao, maalaga siyang anak. Kapag may pagtitipon, siya ang umaalalay sa braso ni Celestina. Ngunit kapag silang pamilya lang ang magkakasama, madalas ay malamig ang tingin nito. Tila ba sinusukat na kung gaano katagal pa bago tuluyang mapunta sa kanila ang lahat. "Ma, kailangan na nating ayusin ang estate planning," sabi ni Clodoaldo isang hapon habang nakaupo sila sa sala. Tumingin si Celestina sa kanya. "Estate planning? Buhay pa ako, anak." "Alam ko naman po," sagot ni Clodoaldo, bahagyang ngumiti. "Pero praktikal lang tayo para hindi magulo kapag dumating ang panahon." Tahimik na ibinaba ni Celestina ang tasa ng tsaa. "Kapag dumating ang panahon," ulit niya ng mahina, na para bang may tinik na bumara sa dibdib niya. Hindi niya ipinakitang nasaktan siya. Sanay na siya. Sa edad niyang iyon, marami na siyang natutunang lunukin. Sama ng loob, pangungulila, pagkadislaya. Ngumit may mga gabi na kapag sarado na ang pintuan ng kanyang kwarto, doon lamang lumalabas ang bigat. Nauupo siya sa gilid ng kama, hawak ang lumang litrato nilang mag-asawa ni Donato. Sa larawan, bata pa sila, nakangiti, nasa harap ng unang tindahan nila. "Donato, bulong gaminsan, saan ba ako nagkulang sa mga anak natin?" Walang sumasagot, syempre. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ugong ng electric fan ang kasama niya. Pero kahit walang tinig, parang naririnig niya pa rin ang boses ng asawa. Malumanay, mabigat, puno ng pag-aalala. May mga pagkakataon naman dumadalaw ang mga ago niya. Si Yana Mirey, anak ni Mirela, ay laging abala sa cellphone. Si Sebio, anak ni Vandrick, ay namana ang kayabangan ng ama at laging nagtatanong kung kailan daw ipapagawa ang swimming pool sa lumang bahay. Si Claudeneza, anak ni Clodoaldo, ay tahimik ngunit halatang nailang sa lola, na parabang ang katandaan ay sakit na maaaring makahawa. Isang linggo ng tanghali, nagtipo ng buong pamilya sa bahay ni Celestina para sa kaarawan ni Donato. Matagal nang patay si Donato, pero taon-taon ay pinaghahandaan pa rin ni Celestina ang araw na iyon. Nagpaluto siya kay Rosalba ng paboritong pagkain ng asawa: kare-kare, pritong tilapia, ginataang langka at leche flan. Umaasa siyang kahit sandali magiging buo muli ang pamilya. Ngunit habang kumakain sila, ang usapan ay hindi tungkol sa alaala ni Donato. Ang pinag-uusapan nila ay presyo ng lupa, bagong kotse, investment, at kung alin sa mga ari-arian ang mas practical ibenta. "Ma, habang naghihiwa ng karne, yung building sa bayan, mababa na ang kita. Mas maganda ibenta na natin habang mataas pa ang value." Sumabat si Mirela. "Oo nga, at saka sayang lang kung nakatayo lang. Pwede nating gawing kapital sa mas malaking project." "Hindi natin iyon," mahinang sabi ni Celestina. "Pinaghirapan yan ng papa ninyo." Napahingadang ng malalim si Clodoaldo. "Ma, huwag naman sanang emosyon ang pairalim natin. Assets are assets. Hindi sila dapat kinakausap na parang tao." Biglang natahimik ang mesa. Si Celestina ay nakatingin lang sa plato. Gusto niyang sabihin na bawat pader ng building na yun ay may kasamang puyat nila ni Donato.
Bawat paupahang kwarto ay may alaala ng pagtitiis. Bawat titulo ng lupa ay kapalit ng mga panahon na hindi sila bumili ng bagong damit para lang makapag-ipon. Ngulit hindi niya sinabi. Dahil sa mga mukha ng kanyang mga anak, alam niyang hindi nila maiintindihan. Sa kabilang bahagi ng kusina, tahimik na nakikinig si Rosalba habang naghahanda ng dagdag na kanin. Napansin niya na mumumula ang mata ni Celestina, kaya agad siyang lumapit. "Ma'am Celestina, gusto niyo po ba ng tubig?" Tanong niya ng malumanay. Tumandong si Celestina. "Salamat, Rosalba." Narinig iyon ni Mirela at bahagyang napairap. "Naku ma, masyado mo talagang pinapalapit yang mga kasambahay, kaya minsan nakakalimot na sila sa lugar nila." Napatigil si Rosalba. Hindi siya sumagot, ngunit ang tumingin ay si Celestina sa kanya. Ang taong marunong magmahal at respetarin may lugar sa bahay na ito kahit hindi kadugo. Napaileng si Vandrik. Drama na naman. Hindi na kumibo si Celestina. Halip ay tumayo siya at dahan-dahang pumunta sa veranda. Doon niya nakita si Mang Edring na inaayos ang mga pasunang halaman. Sa labas ng gate, nandoon naman si Aling Felira, ang kapitbahay na tindera ng kakanin, may dalang maliit na supot. "Ma'am Celestina!" Tawag ni Aling Pelyera. "Nagluto po ako ng bibingka. Naalala ko po, paborito ito ni Sir Donato." Saglit na napatigil si Celestina. Sa buong araw na iyon, si Aling Pelyera pa lang ang unang bumanggit kay Donato ng hindi pera o ari-arian ang kasunod. Lumapit siya sa gate at tinanggap ang supot. "Naalala mo pa pala," sabi niya. "Opo naman, mabait po sa amin si Sir noon. Kapag wala kaming paninda, pinapautang niya kami ng puhunan. Hindi po namin iyon nakakalimutan." Doon biglang kumirot ang puso ni Celestina. Ang mga taong hindi niya kadugo, sila pa ang nakakaalala sa kabutihan ng asawa niya. Samantalang ang mga anak niyang nakinabang sa lahat, tila ang nakikita na lang kay Donato ay pirma sa titulo at perang naghihintay mahati. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga anak niya, naiwan sa dining table ang mga basong kalahati pa ang laman, tissue na nakakalat at mga pinagbalatan ng prutas. Walang nagpaalam ng maayos. Si Vandrik ay nagmamadaling umalis dahil may meeting. Si Mirela ay nagreklamo na amoy ulam daw ang damit niya. Si Clodoaldo naman ay nag-iiwan ng paalala na pag-isipan daw ni Celestina ang estate planning. Isa-isang inayos ni Rosalba ang kalat, pero pinigilan siya ni Celestina. "Ma'am, pagod na po kayo." "Mas napapagod ako kapag wala akong ginagawa," sagot niya. Habang pinupunasan niya ang mesa, nakita niya ang bakanteng upuan ni Donato. Dati, doon ito nakaupo, laging nakangiti habang pinagmamasdan ang mga anak nilang nag-aagawan sa ulam. Dati, ang bahay na iyon ay may ingay ng pagmamahalan. Ngayon, may ingay pa rin, pero ingay ng pagkaagahaman. Umakyat si Celestina sa kwarto bago maghating gabi. Binuksan niya ang lumang baol sa paanan ng kama at kinuha ang isang sobre. Nandoon ang huling sulat ni Donato bago ito tuluyang nanghina sa ospital. Ilang beses na niya itong binasa, pero nang gabing iyon, parang ibang bigat ang dala ng bawat salita. "Tina," nakasulat doon, "kung dumating ang araw na ang mga anak natin ay mas mahalin ang mamanahin nila kaysa sa taong mag-iiwan nito, huwag kang matakot gumawa ng tama. Ang yaman ay dapat mapunta sa kamay ng marunong kumilala sa halaga ng tao. Huwag mong hayaan ang pinaghirapan natin ay maging gantimpala sa kasakiman." Napapikit si Celestina. Tumulo ang luha niya, hindi mabilis, kundi mabagal. Tila bawat patak ay taon ng pagtitimpi. Sa unang pagkakataon, hindi lang lungkot ang naramdaman niya. May kakaibang kirot na may kasamang pagmulat. Parang unti-unti niyang nauunawaan na ang pananahimik niya ay hindi kabaitan kung hinahayaan itong lumala ang pagkasira ng mga anak niya. Dumungaw siya sa bintana. Tahimik ang bakuran. Sa ilalim ng buwan, kita niya ang mga halamang minsang itinanim ni Donato. Ang iba ay nalalanta, ang iba ay buhay pa. Naalala niya ang sinabi ng asawa noon habang nagtatanim sila ng rosas. Ang halaman, Tina, kapag mali ang pag-aalaga,
pwedeng mamatay. Pero kung may natira pang ugat, minsan kaya pang mabuhay ulit. Naisip niya ang mga anak niya. May natira pa kayang ugat ng kabutihan sa kanila? O tuluyan na silang kinain ng luho, yabang at paghihintay sa kanyang pagkawala? Hindi niya alam ang sagot. Pero ng gabing iyon, habang hawak ang sulat ni Donato, may maliit na desisyon na buo sa puso ni Celestina. Hindi pa niya alam kung paano, hindi pa niya alam kung kailan, pero alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling bulag sa loob ng bahay na siya mismo ang tumulong itayo. Sa labas, patuloy ang katahimikan. Ngunit sa loob ng puso ni Celestina, nagsimula ng gumalaw ang isang katotohanang matagal niyang iniiwasan. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa sariling pamilyang unti-unting nakakalimot kung paanong magmahal. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa mga sandaling ito, baka may kilala kang katulad ni Celestina, isang inang tahimik na tinitiis ang sakit dahil ayaw niyang masira ang pamilya. Pero minsan, ang katahimikan ng isang tao ay hindi ibig sabihin mahina siya. Minsan, naghihintay lang siya ng tamang oras para ipakita na ang pusong marunong magmahal ay marunong ding lumayo kapag paulit-ulit ng sinasaktan. Kinabukasan matapos ang gabing binasa muli ni Celestina ang huling sulat ni Donato, nagising siya ng mas maaga kaysa dati. Hindi pa sumisikat ang araw, tahimik pa ang buong bahay at taning mahinang lagitik ng lumang orasan sa pasilyo ang maririnig. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang sulat ng asawa habang ang liwanag mula sa labas ay dahan-dahang gumuguhit sa kortina. Hindi siya nakatulog ng maayos. Buong gabi niyang inisip ang mga anak niya. Si Vandrick ay laging may bagong plano sa pera. Si Mirela ay mas mahalaga ang image kaysa malasakit. Si Clodoaldo naman ay tila batas ang ginagamit para unti-unting itulak siya palayo sa sariling desisyon. Ngunit higit sa lahat, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Donato sa liham. Huwag hayaan ang pinaghirapan natin ay maging gantimpala sa kasakiman. Bumangon si Celestina at dahan-dahang lumapit sa salamin. Matagal niyang tinitigan ang sariling mukha. Kita niya ang guhit sa noo, ang manipis na balat sa kamay, ang puting buhok na maayos niyang sinusuklay tuwing umaga. Sa maraming taon, tinanggap niyang tumatanda na siya. Pero ngayon, unang beses niyang naramdaman na hindi ang edad ang nagpapahina sa kanya, kundi ang pagtrato ng mga taong dapat sana ay binibigyang lakas. Hindi pa ako patay. Bulong niya sa sarili. At habang buhay pa ako, may karapatan pa akong pumili. Pagbaba niya sa kusina, naroon na si Rosalba, naghahanda ng kape at pandesal. Napansin agad ng kasambahay ang kakaibang katahimikan ni Celestina. Hindi iyon karaniwang lungkot. Mas malalim iyon, parang may bagay na napagpasyahan na. Ma'am, hindi po ba kayo nakatulog? Tanong ni Rosalba habang inilalapag ang tasa. Kaunti lang, sagot ni Celestina. Rosalba, mamaya tulungan mo akong linisin ang study room. Nagulat si Rosalba. Yung dating opisina ni Sir Donato po. Tumango si Celestina. Matagal ko na iyong hindi naaayos. Maraming gamit ng mga bata ang naiwan doon. Panahon na siguro para tingnan kung alin ang dapat itago at alin ang dapat ng bitawan. Hindi na nagtanong si Rosalba. Kilala niya ang tono ng boses ni Celestina. Kapag ganung ito magsalita, may bigat na hindi dapat salugungin ng maraming tanong. Kaya matapos ang almusal, sinamahan niya ang matanda papunta sa study room. Ang study room ni Donato ay nasa dulong bahagi ng ikalamang palapag. May malaking bintana roon na nakaharap sa hardin. Isang lumang mesa na gawa sa nara at mga estanting puno ng aklat. Lumang ledger, resibo, diploma at mga larawang kupas na sa tagal. Dati, dito nag-uusap sina Celestina at Donato tungkol sa negosyo. Dito rin nila tinuturuan ng assignments sina Vandrick, Mirela at Clodoaldo nung bata pa ang mga ito. Nang buksan ni Celestina ang ilaw, bumungad sa kanya ang alikabok at amoy ng lumang papel. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mesa ni Donato. Parang naroon pa rin ang asawa niya.
nakaupo habang may hawak na ballpen at calculator. Sir Donato, mahinang sabi ni Rosalba, parang kailan lang, nandito pa siya. Ngumiti ng mapait si Celestina. Oo, siya ang puso ng bahay na ito noon. Nagsimula silang mag-ayos. Inuna nila ang mga lumang kahon sa gilid. Notebooks ni Vandrick noong high school, certificates ni Mirela sa dance recital, medals ni Clodoaldo sa debate. Habang isa-isang binubuksan ni Celestina ang mga kahon, bumabalik ang mga alaalang matagal niyang itinago sa loob ng dibdib. Naaalala niya si Vandrick na umiiyak dahil talo sa Quiz Bee, si Mirela na humahalik sa kanya bago matulog, at si Clodoaldo na proud na ipinakita ang unang medalya. Nasaan kaya ang mga batang iyon? Bulong niya. Ma'am? Talong ni Rosalba. Umiling si Celestina. Wala, naalala ko lang sila noong maliliit pa. Nagpatuloy sila hanggang makarating si Celestina sa drawer sa ibabang bahagi ng malaking mesa. Matagal nang hindi iyon nabubuksan dahil sira ang susi. Tinawag niya si Mang Edring na nasa labas at nagwawalis ng tuyong dahon. Mang Edring, pwede mo ba itong buksan? Parang may naiipit sa loob. Agad namang umakyat ang matandang hardinero dala ang maliit na kahon ng tools. Subukan ko po, ma'am. Habang kinakalikot ni Mang Edring ang kandado, nakatayo lang si Celestina sa tabi. Wala siyang inaasahan. Akala niya baka lumang resibo lang o gamit ni Donato ang laman. Ngunit nang bumukas ang drawer, may nakita siyang makapal na itim na folder na nakatago sa ilalim ng ilang lumang envelope. Kinuha niya iyon. Malinis pa ang folder, halatang hindi pa katagalang nailagay. Sa ibabaw nito, may nakasulat gamit ang malaking letra, "Pag nahati na ang mana." Saglit na nanigas ang katawan ni Celestina. Hindi agad siya nakapagsalita. Si Rosalba na nasa likod niya ay napahinto rin. Ma'am, mahinang tawag. Umupo si Celestina sa upuan ni Donato. Mabigat ang kamay niyang binuksan ang folder. Sa unang pahina, naroon ang pangalan ng 3 niyang anak. Sa ilalim ng bawat pangalan ay may nakalistang mga ari-arian, inaasahang bahagi at mga gustong bilhin kapag naayos na ang lahat. Sa pangalan ni Vandrick, nakasulat ang sports car, bagong kapital sa import business, private club membership at renovation ng bahay niya sa Alabang. Sa pangalan ni Mirela, luxury condo sa BGC, designer bags, trip to Europe at image campaign para sa charity foundation na gusto niyang ipangalan sa sarili. Kay Clodoaldo naman, sariling law office, shares sa commercial building, bagong SUV at retainership fund para sa political connections. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa gilid ng papel, may sulat kamay na tila biro lang para sa kanila, ngunit kutsilyong natama sa puso ni Celestina. Kapag wala na si Mama, madali na ang lahat. Kailangan lang masiguro na walang ibang makikialam. Parang huminto ang hangin sa loob ng silid. Hindi umiyak si Celestina, hindi siya sumigaw, hindi niya itinapon ang folder. Nakatingin lang siya sa mga papel na parang hindi iyon tungkol sa kanya. Parang nababasa niya ang buhay ng ibang matandang inang pinaplano ng mawala ng sariling mga anak. Si Rosalba ang unang hindi nakapagpigil. Diyos ko po, bulong niya. Paano nila nagawang isulat iyan? Naupo si Mang Edring sa maliit na bangko malapit sa pinto. Ma'am, baka hindi po sila seryoso. Dahan-dahang tumingin si Celestina sa kanya. Mang Edring, minsan ang biro ng sakim ay katotohanang hindi palang ginagawa. Binalikan niya ang folder. May mga kalkulasyon pa roon ng posibleng halaga ng lupa, estimates ng building, at listahan ng mga taong dapat daw kausapin para mapabilis ang proseso kapag dumating ang panahon. Sa huling pahina, may sulat si Clodoaldo na legal notes tungkol sa paano raw maiiwasan ang komplikasyon kung sakaling may biglang lumabas na charity donation o ibang benepisyaryo. Doon na tuluyang nanginig ang kamay ni Celestina. Hindi lang sila nangangarap ng mana, pinaghahandaan nila ito. Habang buhay pa siya, habang araw-araw pa siyang nakaupo sa parehong hapag, naghihintay ng kahit konting lambing. Isinara niya ang folder. Rosalba?
sabi niya, kalmado ngunit may kakaibang lamig sa tinig. Pakitimpla ako ng tsa. Mang Edring, pakiusap, huwag muna ninyong babanggitin ito kahit kanino. Opo ma'am, sabay na sagot ng dalawa. Naiwan si Celestina sa study room. Ilang minuto siyang nakaupo roon, nakatingin sa larawan ni Donato sa ibabaw ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya nasaktan. May bahagi sa kanya ang nagising. Hindi iyon galit na sumisigaw. Hindi iyon galit na naghihiginti ng padalos-dalos. Isa iyong tahimik na galit ng isang taong matagal na pinilit maging mabuti, pero ngayon ay nakita ng ang kabutihan niya ay ginagamit laban sa kanya. Kinagabihan, bumisita sina Vandrick at Mirella. Sumunod si Clodoaldo makalipas ang isang oras. Gaya ng dati, may kanya-kanya silang dahilan. Si Vandrick ay nanghihingi ng pirma para sa isang loan document na may collateral na lupa. Si Mirella naman ay nagkukwento tungkol sa event na kailangan daw pondohan. Si Clodoaldo naman ay nagdala ng folder tungkol sa estate planning. Nakaupo si Celestina sa sala, tahimik na nakikinig. Sa loob ng kanyang dibdib, sariwa pa ang sakit ng nakita niya sa study room. Pero sa mukha niya, wala silang mababasa. Ma, pirma mo lang ito, sabi ni Vandrick habang inilalapag ang dokumento sa mesa. Temporary lang, alam mo naman ako, marunong akong magpalago ng pera. Tumingin si Celestina sa kanya. Kung marunong kang magpalago ng pera, bakit lagi kang nanghihiram sa akin? Napahinto si Vandrick. Ma, naman, wag mo namang gawing issue, sumabat si Mirella. Ma, stress lang si kuya. Ako nga rin, kailangan ko ng konting support sa charity gala. Malaking tao ang pupunta. Maganda rin iyon para sa pangalan natin. Para sa pangalan natin? Ulit ni Celestina. Ngumiti si Mirella. Oo naman, Montesilio tayo. Si Clodoaldo naman ay umupo sa tabi ng ina. Ma, baka pagod ka lang. Kaya nga mas kailangan na nating ayusin ang estate matters habang malinaw pa ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Celestina sa kanya. Habang malinaw pa ang lahat? Opo, sagot ni Clodoaldo, hindi napapansin ang bigat ng tingin ng ina. Para walang gulo. Matagal silang tinitigan ni Celestina. 3 anak. 3 mukhang minsan niyang pinunasan ng pawis, pinakain, pinaliguan, pinagtanggol at ipinagdasal. Ngayon, nakaupo sila sa harap niya hindi para kumustahin siya, kundi para unti-unting hatiin ang mundong itinayo niya habang humihinga pa siya. Ngulit hindi pa iyon ang gabing sasabog ang lahat. Pag-iisipan ko, iyon lang ang sinabi niya. Nang umalis ang mga anak niya, agad niyang tinawagan si Attorney Leovino Casambre, ang matagal ng abogado ng pamilya at kaibigan ni Donato. Leovino, sabi niya nang sagutin nito ang tawag, kailangan kitang makita bukas, hindi sa bahay, sa opisina mo. Nag-aalala ang abogado. Celestina, may problema ba? Meron, sagot niya, at matagal ko nang hindi hinarap. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ni Attorney Leovino Casambre kasama si Rosalba. Dala niya ang itim na folder, ang sulat ni Donato at ilang titulo ng ari-arian. Sa loob ng opisina, tahimik na binasa ni Attorney Leovino ang laman ng folder. Habang tumatagal, lalong dumidilim ang mukha nito. Celestina, sabi niya matapos ng ilang sandali, alam mo bang seryoso ang implikasyon nito? Hindi lang ito simpleng listahan. Pinagpaplanuhan nila ang assets mo habang buhay ka pa. Alam ko, sagot niya. Ano ang gusto mong gawin? Huminga ng malalim si Celestina. Gusto kong siguraduhin na ang pinaghirapan namin ni Donato ay hindi mapupunta sa mga kamay na walang pakialam sa tao. Matagal ko nang inihisip tumulong sa mga walang pamilya. Ngayon alam ko na kung saan dapat mapunta ang malaking bahagi ng ari-arian ko. Doon niya binanggit ang pangalan ni Nerissa Bagtas, dating estudyante niya na ngayon ay social worker. Tinawagan ito ni Attorney Leovino at hapon din iyon ay nagkita silang 3. Si Nerissa ay simpleng babae. May pagod sa mukha dahil sa trabaho sa shelter at lansangan, pero nang makita si Celestina, yaninapan niya ito ng mahigpit. Ma'am Celestina, sabi ni Nerissa,
Kayo po ang dahilan kung bakit nakapagtapos. Hindi ko po nakakalimutan. Napangiti ng bahagya si Celestina. Kaya kita tinawag ni Risa. Kailangan ko ng taong marunong kumilala sa tunay na pangangailangan ng mahihirap. Hindi palabas, hindi litrato, tunay na tulong. Doon nagsimula ang plano, hindi padalos-dalos, hindi emosyonal, maingat. Ayon kay Ate Leovino, kailangan munang gumawa ng legal foundation. Kailangang suriin ng mga ari-arian, ang maaaring ilipat, ang maaaring ipagamit, at ang pondo para sa scholarship, shelter at livelihood. Iminungkahi ni Celestina ang pangalan, Donato at Celestina Tahanan ng Pag-asa Foundation. Gusto kong dalhin nito ang pangalan ng asawa ko, sabi niya. Dahil kung buhay siya, alam kong ito rin ang pipiliin niya. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari si Celestina na normal ang lahat. Kapag tumatawag si Vandrick, sinasagot niya ng mahinahon. Kapag nagmemensahe si Mirela tungkol sa gala, nagbibigay siya ng simpleng dahilan. Kapag pinipilit siya ni Clodoaldo na makipagkita tungkol sa estate planning, sinasabi niyang masama ang pakiramdam niya. Pero sa likod ng lahat, kumikilos na siya. Pinapirmahan niya ang ilang dokumento, inayos niya ang bank instructions, pinatawag niya ang manager ng isa nilang lumong commercial property. Nakipagpulong siya kay Nerissa tungkol sa unang listahan ng mga benepisyaryo, matatandang walang mag-aalaga, batang lansangan, pamilyang nawalan ng tahanan at mga estudyanteng nanganganib tumigil sa pag-aaral. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng maliit na maleta, pumasok si Rosalba sa kwarto. Ma'am, mahina nitong tanong. Sigurado po ba kayo? Aalis po talaga tayo. Tumingin si Celestina sa paligid ng kwartong tinitirhan niya ng ilang dekada. Naaron ang kama nila ni Donato, ang aparador, ang lumang lampara, ang mga larawang nakasabit sa dingding. Mabigat sa pusong iwan ng bahay, pero mas mabigat ang manatili sa lugar kung saan hinihintay ka ng mawala. Hindi ako tumatakas, Rosalba, sabi niya. Iniligtas ko lang ang natitira sa sarili ko. Samahan niyo po kayo, agad na sabi ni Rosalba, kahit saan. Napatingin si Celestina sa kanya. Pwede kang manatili rito. Matagal ka nang nagtrabaho para sa amin. Hindi mo kailangang madamay. Umiling si Rosalba. Ma'am, ang totoo po, kayo ang pamilya ko. Kung aalis kayo, aalis din ako. Napaluha si Celestina, ngunit pinigilan niyang humagulgol. Hinawakan niya ang kamay ni Rosalba. Salamat. Bago magmadaling araw, habang tulog pa ang buong bahay, bumaba si Celestina dala ang lumang maleta. Si Rosalba ay may dalang maliit na bag. Si Mang Idreng na alam na ang plano, tahimik na nagbukas ng gate. Namumula ang mata nito. Ma'am, sabi niya, mag-ingat po kayo. Babalik ako, Mang Idreng, pero hindi bilang babaeng naghihintay na lang. Babalik ako kapag kaya ko nang tumayo ng hindi nang inginig. Bago tuluyang umalis, inilapag ni Celestina sa gitna ng dining table ang isang liham. Maayos ang pagkakatupi nito. May pangalan ng 3 anak sa labas. Para kina Vandrick, Mirela at Clodoaldo. Sa liham, maikli ngulit matalim ang kanyang isinulat. Nakita ko ang listahan ninyo. Nabasa ko ang mga gusto ninyong bilhin kapag nakuha na ninyo ang mana pag namatay na ako. Kaya gumawa rin ako ng sarili kong listahan. Listahan ito ng mga pulubi, ulila, matatanda, may sakit, at mga taong iniwan ng sariling pamilya na bibigyan ko ng mana. Wala kayo sa listahan, hindi dahil hindi ko kayo anak, kundi dahil nakalimutan niyong ako ang hinanyo habang buhay pa ako. Sumakay si Celestina sa sasakyang ipinadala ni Ate Leovino. Habang dahan-dahang umaandar palabas ng gate, hindi niya maiwasang lumingon sa bahay. Maraming alaala roon, maraming sakripisyo, maraming pagmamahal. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng panghinayang. Ang naramdaman niya ay takot, sakit, at kakaibang ginhawa na parang matagal na siyang nakakulong at ngayon lang muling nakahinga. Bandang 8:00 ng umaga, dumating si Vandrick sa bahay, kasunod si Mirela at Clodoaldo. Nagulat sila nang makitang wala si Celestina sa kwarto, mas lalo silang kinabahan nang makita ang liham sa mesa. Si Mirela ang unang bumasa. Habang tumatagal, namumutla siya. Ano yan? Tanong ni Vandrick. Hindi makasagot si Mirela. Inagaw ni Clodoaldo ang papel at binasa ng malakas. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalong nanlalamig ang mukha ng magkakapatid. Hindi maaari ito, sabi ni Vandrick. Tinatakot lang tayo ni Mama. Agad siyang tumawag sa bangko, ngunit matapos ilang minuto, napaupo siya.
May mga accounts na na-freeze for review. May instructions na raw galing mismo kay mama. Si Mirela ay halos mapasigaw. Paano yung gala ko? Paano yung kondo? Tiningnan siya ni Clodoaldo ng masama. Gala pa rin ang iniisip mo? Ikaw, di ba ikaw may pakana ng estate planning na yan? Nagkasisihan sila sa gitna ng dining room habang sa sulok ay tahimik na nakatayo si Mang Edring. Pinagmamasdan niya ang mga anak ni Celestina na ngayon ay hindi na mukhang mayayaman at makapangyarihan. Mukha silang mga batang nawalan ng laruan, hindi dahil mahal nila ang nawawala, kundi dahil hindi na nila makukuha ang akala nilang kanila. Sa kabilang dako, habang papalayo ang sasakyan ni Celestina sa San Loriano, hawak niya sa kandungan ang larawan ni Donato. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, huminga siya ng malalim. Donato, bulong niya, sinunod ko na ang sinabi mo. At sa likod ng sakit, sa likod ng luhang tahimik na pumatak sa kanyang pisngi, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Celestina. Isang yugto kung saan hindi na siya maghihintay na mahalin ng mga taong nakalimot, kundi siya mismo ang pipili kung kanino ibibigay ang pagmamahal, pag-asa at pamana na matagal niyang iningatan. Bago tayo magpatuloy sa ikatlong bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, mas makikita natin na minsan ang pag-alis ng isang tao ay hindi palaging tanda ng pagkatalo. Minsan iyon ang unang hakbang para muling mabuo ang sarili. Si Celestina na matagal na nananahimik sa loob ng bahay na itinayo niya para sa pamilya ay magsisimulang humanap ng bagong kahulugan ng buhay sa piling ng mga taong hindi niya kadugo, pero marunong kumilala sa kabutihan. Habang ang sasakyang ipinadala ni Attorney Liovino ay patuloy na lumalayo sa San Loriano, tahimik na nakaupo si Celestina sa likurang bahagi nito. Nasa tabi niya si Rosalba, hawak ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit, gamot at lumang rosaryo. Sa kandungan ni Celestina ay naroon pa rin ang larawan ni Donato. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang gilid ng frame na parabang sa bawat pagdampi ng daliri niya ay nararamdaman niyang kasama pa rin niya ang asawa. Hindi sila dumiretso sa hotel o sa bahay ng kakilala. Sa halip, dinala sila ng driver sa bayan ng San Isidro Norte, isang tahimik na lugar na malayo sa ingay ng lungsod at sa marangyang mundo ng mga anak ni Celestina. Dito matatagpuan ang isang maliit na bahay na matagal nang binili ni Donato noong nabubuhay pa ito. Dati plano nilang gawing pahingahan kapag nagretiro na sila. Hindi ito kasing laki ng mansyon sa San Loriano, ngunit may malinis na bakuran, 2 silid, maliit na kusina at veranda kung saan tanaw ang palayan sa di kalayuan. Pagbaba ni Celestina, sandali siyang tumigil sa harap ng bahay. Amoy niya ang basang lupa at sariwang hangin. Naririnig niya ang tilaok ng manok, laglaslas ng tubig sa poso ng kapitbahay at malayong tawayan ng mga batang naglalaro sa kalye. Ibang-iba iyon sa katahimikan ng malaking bahay na iniwan niya. Dito, kahit maliit ang paligid, parang may buhay. "Ma'am," mahinang sabi ni Rosalba, "dito na po tayo." Tumanggo si Celestina. "Dito muna. Dito ako magsisimula." Binuksan sila ng caretaker na si Mang Pidong, isang payat ngulit masiglang lalaking matagal nang pinagkakatiwalaan ni Donato. Kasama nito ang asawa niyang si Aling Natividad na agad na nagdala ng mainit na salabat at nilagang saba. "Naku, Ma'am Celestina, matagal na po naming hinihintay na may tumira ulit dito. Lagi pong sinasabi ni Sir Donato noon, kapag pagod na kayo sa lahat, dito kayo magpapahinga." Napangiti si Celestina, ngunit may bigat pa rin sa dibdib. Mukhang alam ni Donato na kakailanganin ko pala ito. Sa unang linggo sa San Isidro Norte, hindi muna gumalaw si Celestina ng malaki. Inayos niya ang maliit na bahay, inilagay ang larawan ni Donato sa isang mesa sa sala, at pinakiusapan si Rosalba na huwag muna nilang pag-usapan ang nangyari sa kanyang mga anak. Gusto niyang huminga. Gusto niyang maramdaman na hindi lahat ng umaga ay kailangang magsimula sa kaba kung ano na naman ang hihingin o sasabihin ng sariling pamilya. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala siyang ginagawa.
Araw-araw kinakausap niya si Attorney Liovino. Pinaplansya nila ang papeles para sa Donato at Celestina Tahanan ng Pag-asa Foundation. Kasama rin sa mga tawag si Nerissa Bagtas, ang dating estudyante ni Celestina na ngayon ay social worker. Sa loob lamang ng ilang araw, bumisita si Nerissa sa San Isidro Norte, dala ng makapal na folder ng pangalan at kaso ng mga taong nangangailangan ng tulong. "Ma'am," sabi ni Nerissa habang nakaupo sila sa veranda, "sigurado po ba kayo rito? Hindi po ito maliit na responsibilidad. Hindi lang po ito basta pamimigay ng pera." "Iyon nga ang ayoko. Ayokong mamigay lang ng pera na bukas ay mauubos din. Gusto kong may matayong sistema. Gusto kong may mga batang makapag-aral, matandang maaalagaan at pamilyang magkaroon ng trabaho." Tumango si Nerissa. Kung ganun po, kailangan natin ng shelter, scholarship fund, livelihood program at medical assistance. Hindi natin pwedeng sabay-sabayin lahat sa simula, pero pwede tayong magsimula sa iilang tao. "Ipakilala mo sa akin kung sino ang unang nangangailangan," sabi ni Celestina. "Hindi ko kailangan ng pinakamadramang kwento. Ang kailangan ko ay katotohanan." Doon nagsimula ang pagbisita ni Celestina sa mga lugar na matagal niyang hindi napupuntahan. Hindi katulad ng mga charity gala ni Mirela na may ilaw, kamera at magagandang damit, ang unang paglalakad ni Celestina kasama si Nerissa ay sa likod ng palengke, sa ilalim ng tulay at sa gilid ng lumang terminal kung saan natutulog ang mga batang walang bahay. Unang nakilala ni Celestina sina Osmundo at Lyra May, magkapatid na 12 at 9 na taong gulang. Nangangalakal sila ng bote at karton para may pambili ng pagkain. Ang kanilang ama ay namatay sa aksidente sa konstruksyon at ang ina naman ay hindi na bumalik matapos magtrabaho sa ibang bayan. Noong una silang lapitan ni Nerissa, agad na hinila ni Osmundo ang kapatid sa likod niya. "Wala po kaming ninakaw," mabilis na sabi ng bata. Napahinto si Celestina. Napansin niya ang maruming damit ni Osmundo, ang sugat sa tuhod ni Lyra May at ang manipis na tsinelas ng dalawa. Ngulit higit sa lahat, nakita niya sa mga mata ni Osmundo ang takot ng batang sanay mapagbintangan bago pa mapakinggan. "Hindi kami pulis," mahinang sabi ni Celestina. "Hindi rin kami nandito para kunin kayo. Gusto lang namin kayong kumustahin." Tiningnan siya ni Osmundo ng may pagdududa. "Bakit?" Sandaling natahimik si Celestina. Sa tanong ng bata, narinig niya ang tanong na hindi kailanman tinanong ng mga anak niya. "Bakit ka tutulong kung wala kang makukuha?" "Dahil minsan," sagot niya, "may mga taong kailangang may unang maniwala sa kanila." Hindi agad napalapit ang magkapatid, pero pumayag silang kumain ng lugaw na binili ni Rosalba sa kalapit na karinderya. Habang kumakain si Lyra May, hindi nito maitago ang gutom. Mabagal naman kumain si Osmundo, parang takot maubusan at kailangang magtira para sa ibang araw. Ikalawang nakilala ni Celestina si Inang Sabilina, isang matandang babae na natagpuan ni Nerissa sa gilid ng palengke. May anak daw ito sa Maynila, ngunit iniwan siya sa terminal matapos sabihin na kukuha lang ng pamasahe. 3 araw na pala roon si Inang Sabilina bago may lumapit na tindera at tumawag kay Nerissa. "Hindi ako inabandona," pilit na sabi ni Inang Sabilina nang kausapin siya ni Celestina. "Babalikan ako ng anak ko. Siguro naabala lang." Hindi agad sumagot si Celestina. Naupo siya sa tabi ng matanda at inabot ng isang bote ng tubig. Kilala niya ang ganoong uri ng pagtatanggol. Ang pagtatanggol ng isang ina sa anak kahit lantaran na siyang sinaktan. "Kung sakaling matagalan siya," sabi ni Celestina, "pwede ka munang sumama sa amin. Hindi para palitan ng pamilya mo, para lang may ligtas kang matulugan." Tumingin si Inang Sabilina sa kanya. Nangingilid ang luha nito. "Hindi niyo ako kilala." "Hindi rin ako kilala ng maraming taong tumulong sa akin noon," sagot ni Celestina. "Pero tinulungan nila ako." Sumunod nilang nakilala si Tomasito, isang lalaking may kapansanan sa isang paa, dating karpintero na nawalan ng trabaho matapos maaksidente. Sa maliit nitong kubo, nakita ni Celestina ang mga laruang gawa sa kahoy, kabayo, maliit na jeep, bahay-bahayan at maningkang may simpleng ukit. Kahit kapos sa gamit, maganda ang pagkakagawa, may kaluluwa ang bawat piraso. "Ako lang po ang gumagawa niyan," sabi ni Tomasito, halatang hindi makapaniwala. "Minsan may bumibili, minsan wala. Sabi ng iba mas gusto na raw ng bata ngayon yung plastic at may ilaw." Kinuha ni Celestina ang isang maliit na kabayong kahoy. "Hindi lahat ng mahalaga ay kailangang kumitislap.
Napatingin si Tomasito sa kanya, parang hindi sanay na may pumupuri sa gawa niya. Kung bibigyan ka ng kagamitan at lugar na mapagtatrabahuhan, tanong ni Celestina, kaya mo bang magturo sa iba? Agad ko pong kaya. Kahit yung mga batang lansangan, tuturuan ko, basta may gustong matuto. At ang ikaapat na tumatak sa puso ni Celestina ay si Juvelin, dalagang dating scholar na napilitang tumigil sa kolegyo dahil nagkasakit ang ina. Nagtitinda ito ng banana Q sa labas ng ospital tuwing umaga at naglalaban naman sa hapon. Nang tanungin ni Celestina kung ano ang pangarap nito, nayoko si Juvelin. Wala na po. Mahal pong mangarap kapag mahirap. Biglang kumirot ang dibdib ni Celestina. Naalala niya ang sariling kabataan, ang nilagang kamote, ang mahabang lakad papuntang paaralan, at ang pangakong balang araw ay hindi niya hahayaang magutom ang ibang tao. Hindi mahal ang mangarap. Ang mahal ay ang mundong pumipigil sa mahirap na abutin yon. Pero kung may tutulong, baka pwede pa ring ituloy. Doon nagsimula ang unang hakbang ng foundation. Hindi pa malaki ang gusali, hindi pa kilala ang pangalan. Sa simula, ginamit muna ni Celestina ang lumang bahay pahingahan bilang pansamantalang opisina. Ang bakanting bodega sa likod ay nilinis ni Rosalba, Mang Pidong at Tomasito para gawing maliit na workshop. Ang 2 kwarto sa gilid ay inayos para pansamantalang tulugan ni Inang Sabelina at 2 batang babae na inirekomenda ni Risa. Sina Osmundo at Lira May ay dinala muna sa isang accredited shelter habang inaayos ang papeles para sa kanilang schooling support. Araw-araw may dumarating na bagong gawain. May kailangang pirmahan, bilhing gamot, kausaping prinsipal, hanaping doktor at ayusing legal document. Napapagod si Celestina pero kakaiba ang pagod na iyon. Hindi iyon tulad ng pagod niya sa lumang bahay kung saan inuubos siya ng sama ng loob. Ito ay pagod na may kabuluhan. Isang gabi, matapos nilang mag-impake ng school supplies para sa 5 batang benepisyaryo, napansin ni Rosalba na nakangiti si Celestina habang nagbibilang ng notebook. "Ma'am," sabi ni Rosalba, "ngayon ko na lang po kayong ulit nakitang ngumiti ng ganyan." Napahinto si Celestina. "Ganun ba?" "Opo. Yung ngiti niyo po parang noong buhay pa si Sir Donato." Napatingin si Celestina sa larawan ng asawa sa mesa. "Siguro dahil ngayon ko ulit nararamdaman na may silbi pa ako." "Matagal na po kayong may silbi, ma'am. Hindi lang nakita ng mga anak ninyo." Hindi sumagot si Celestina. May kurot pa rin kapag nababanggit sina Vandrick, Mirela at Clodoaldo. Hindi mawawala agad ang sakit. Kahit gaano kasama ang ginawa ng anak, anak pa rin sila. May bahagi pa rin ng puso niyang umaasang na isang araw, hindi dahil sa pera, hahanapin siya ng mga ito dahil ina nila siya. Ngulit habang unti-unting gumaganda ang takbo ng foundation, kabaligtaran naman ang nangyayari sa mga anak niya sa San Laureano. Si Vandrick ay nagalit nang hindi maaprubahan ang loan na inaasahan niya dahil hindi na pumayag si Celestina na gamitin ang lupa bilang collateral. Ang mga kasosyo niya ay nagsimulang umatras. Isang umaga, dumating sa opisina niya ang supplier na si Rogelio Punsalan at naningil ng malaking utang. "Sir Vandrick," madiing sabi ni Rogelio, 3 buwan na po kayong nangangako. Hindi na kami makakapaglabas ng panibagong produkto hanggat hindi kayo nagbabayad." Namula sa hiya si Vandrick, lalo na't naririnig ng mga empleyado. "Makukuha niyo ang pera niyo. Huwag niyo akong pinapahiya rito." "Hindi po namin kayong pinapahiya. Sinisingil lang po namin ang dapat." Samantala, si Mirela ay napahiya sa isang charity gala nang may kumalat na balitang ang perang nakalap sa dati niyang event ay hindi malinaw kung saan napunta. Hindi yun diretsong akusasyon, ngunit sapat para lumayo ang ilang mayayamang kaibigan niya. Ang dating mga taong gustong magpa-picture sa kanya ay bigla naging abala kapag siya ang lumalapit. "Hindi nila ako pwedeng tratuhin ng ganito," umiiyak niyang sabi sa asawa niyang si Delfinor. Pero malamig lang itong sumagot. "Mirela, sanay sila sa pamilyang Montesillo na may pera. Kung wala nang hawak si Celestina sa likod mo, hindi na sila ganun kainit sa'yo." Si Clodoaldo naman ay nagsimulang kabahan nang may kliyenteng nagreklamo tungkol sa sobrang legal fees na siningil niya. Dati madali niyang naaayos ang mga ganung bagay gamit ang impluensya at pangalan ng pamilya. Ngunit ngayon, habang kumakalat ang balitang lumayo si Celestina at may babong foundation na, tila humina rin ang dating kapit niya.
Dahil dito, nagpasya ang magkakapatid na puntahan si Attorney Liovino. Dumating sila sa opisina nito na may halong galit at kaba. "Attorney," bunag ni Clodoaldo, "we need to know where our mother is." Mahinahon silang tinignan ni Attorney Liovino. "Alam kong gusto niyong silang makita pero hindi ko maaaring ibigay ang lokasyon niya kung ayaw niya." "Anong ibig sabihin ng ayaw niya? Singhal ni Vandrik. Nanay namin sila." "Ganun ba?" tanong ni Attorney Liovino, tumalim ang mata. Kailan yun huling tinuring na nanay si Celestina, hindi taga-pirma ng dokumento? Napahinto ang tatlo. Sumingit si Mirela, pilit na pinalalambot ang boses. "Attorney, baka naman may mga taong nagmamanipula kay mama. Matanda na siya. Baka ginagamit ng kung sino." Dahan-dahang binuksan ni Attorney Liovino ang medical clearance, psychiatric evaluation at mga video statement ni Celestina. "Malinaw ang isip ng inyong ina. Kusa niyang ginawa ang lahat. At bago niyo ipilit na may nang-aabuso sa kanya, tandaan ninyong may hawak siyang ebidensya kung bakit siya umalis." Namuti ang mukha ni Clodoaldo. Alam niyang tinutukoy nito ay ang folder. Walang nagawa ang magkakapatid kundi umalis, ngunit hindi na sila kasing tapang ng dati. Sa labas ng opisina, nagkasagutan sila. "Kasalanan mo ito," sabi ni Mirela kay Clodoaldo. "Ikaw mang sulat ng legal notes. At sino ang naglista ng kondo at Europe trip?" Balik ni Clodoaldo. Si Vandrik naman ay sumigaw. "Tumigil nga kayo! Ang importante, mahanap natin si Mama bago tuluyang mawala lahat." Ngunit habang abala sila sa pagsisihan, si Celestina ay abala sa pagbuo ng buhay na matagal niyang hindi naisip para sa sarili. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang unang maliit na anibersaryo ng Donato at Celestina Tahanan ng Pag-asa Foundation. Simple lang ang handa, pansit, tinapay, juice at ilang kakanin mula kay Aling Natividad. Ngulit para kay Celestina, mas magarbo pa iyon kaysa sa lahat ng handaan sa mansyon. Nandoon sina Osmundo at Lira May, pareho ng malinis ang suot at may hawak na bagong bag. Si Inang Sabilina ay nakaupo sa may biranda, nakangiti habang may kumot sa balikat. Si Tomasito ay nagpakita ng mga unang laroang gawa ng workshop at si Juvelin ay nag-abot kay Celestina ng kopya ng enrollment form niya sa kolehiyo. "Ma'am," umiiyak na sabi ni Juvelin, "babalik na po ako sa pag-aaral." Hinawakan ni Celestina ang kamay niya. "Hindi ka bumabalik, anak. Itutuloy mo lang ang naudlot." Nang gabing iyon matapos umuwi ang karamihan, naiwan si Celestina sa beranda kasama si Rosalba. Sa loob ng bahay, naririnig nila ang mahina at panatag na hilik ni Inang Sabilina. Sa workshop, nakasalansan ng mga kahoy na laruan ni Tomasito. Sa mesa, naroon ang listahan ng mga batang papasok sa eskwelahan sa susunod na buwan. Tahimik na ngumiti si Celestina. "Rosalba," sabi niya, "alam mo, akala ko nung umalis ako sa San Laureano, nawalan ako ng pamilya." Tumingin si Rosalba sa kanya. "At ngayon po?" Pinunasan ni Celestina ang luhang pumatak sa pinsngi niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi iyon luha ng pagkawasak. Luha iyon ng paghilom. "Ngayon," sagot niya, "parang binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong bumuo ng pamilya na hindi naghihintay na mawala ako bago ako pahalagahan." Bago tayo magpatuloy sa ika-4 na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, makikita natin na hindi lahat ng paglapit ay galing sa pagsisisi. Minsan bumabalik ang mga taong nanakit hindi dahil naunawaan nila ang sakit na idinulot nila, kundi dahil unti-unti na silang nauubusan ng pakinabang. At dito masusubok si Celestina. Kung ang pusong matagal nang nasugatan ay kaya pa bang magmahal ng hindi na nagpapagamit? Lumipas ang 2 taon mula nang nagsimula ang Donato at Celestina Tahanan ng Pag-asa Foundation sa maliit na bahay pahingahan sa San Isidro Norte. Kung noon ay iilang tao lamang ang nakakaalam nito, ngayon ay kilala na ito hindi lang sa bayan, kundi pati sa mga karatig lugar. Hindi dahil sa ingranding pangalan o mamahaling patalastas, kundi dahil sa tunay na pagbabagong iniwan nito sa buhay ng mga taong minsang itinuring na pabigat ng lipunan. Ang dating bakanting bodega sa likod ng bahay ay isa na ngayong maayos na woodcraft workshop.
Si Tomasito, na dating nawalan ng pag-asa matapos maaksidente ang isang paa, ay naging tagapagsanay ng mga kabataang nais matuto ng paggawa ng laruang kahoy, simpleng muebles at souvenir items. Hindi man mabilis maglakad, mabilis naman ang kamay niya sa paghubog ng kahoy. Sa ilalim ng kanyang pagtuturo, maraming dating tambay at batang kalye ang natutong kumita ng marangal. Hindi kailangang buo ang paa para maitayo ang buhay. Ang kailangan, may taong maniniwala muna sa iyo hanggang matutunan mong maniwala sa sarili mo. Sa gilid naman ng compound ay naitayo ang maliit na bakery na pinangalanang Tinapay ni Donato. Dito nagtatrabaho ang ilang solo parent, dating kasambahay na nawalan ng trabaho, at dalawang inang minsang tumira sa lansangan kasama ang kanilang mga anak. Si Rosalba ang unang nagturo sa kanila ng simpleng pandesal, munay at ensaymada. Sa paglipas ng panahon, nakakuha sila ng regular na order mula sa mga paaralan at opisina sa bayan. Tuwing madaling araw, nagigising si Celestina sa amoy ng bagong lutong tinatay. Madalas siyang lumalabas sa beranda, suot ang simpleng drester at may hawak na tasa ng tsaa, habang pinagmamasdan ng mga taong abalang naghahanda para sa panibagong araw. Hindi na siya ang matandang naghihintay sa hapagkainan kung kailan sa kakausapin ng sariing mga anak. Ngayon, isa siyang gabay sa mundong unti-unting natututong tumayo dahil sa kanyang pagtitiwala. Si Osmundo, na dating nangangalakal ng bote at karton, ay nasa high school na at isa sa pinakamasisipag na estudyante sa kanilang paaralan. Si Lira May naman ay mahilig ng magbasa at madalas tumulong sa maliit na library ng foundation. Si Juvelyn naman ay nasa 3 taon na sa kursong social work at tuwing weekend ay bumabalik siya sa foundation para tumulong kay Nerissa sa pag-asikaso ng mga bagong benepisyaryo. Si Inang Sabilina, bagamat mahina na ang tuhod, ay naging parang lola ng lahat. Siya ang tagapayo ng mga batang nalulungkot, tagabantay ng lutong lugaw, at minsan ay tagasaway kapag may batang naghaaway. "Hoy, huwag kayong magsisigawan dyan!" Sabi niya minsan sa 2 batang nag-aagawan sa lapis. Ang lapis nauubos. Ang kapatid kapag nasaktan, matagal maghilom. Narinig iyon ni Celestina mula sa beranda at napangiti. May kirot pa rin sa kanya ang salitang kapatid. Naaalala niya sina Vandrick, Mirela at Clodoaldo, ang 3 anak na ilang taon niyang pilalaki, minahal at inaruga. Hindi niya sila nakalimutan. Hindi niya kayang kalimutan. Pero hindi na rin siya gaya noon na madaling matitinag sa bawat tawag, bawat pakiusap, bawat pangakong alam niyang mauuwi lamang sa panibagong hingi. Samantala, sa San Laureano, patuloy na bumabagsak ang dating tindig ng mga anak ni Celestina. Si Vandrick ay unti-unting nilayuan ng mga kasosyo. Ang import business niyang dati puno ng pangako ay nabaon sa utang matapos hindi makakuha ng inaasahang collateral mula sa mga ari-arian ng ina. Ilang beses niyang sinubukang manghiram sa bangko, mulit dahil sa lumalalang record ng negosyo, hindi na siya pinagkakatiwalaan. Isang gabi, habang nasa garahe siya, tinitigan niya ang dati niyang ipinagmamalaking sasakyan. May abiso na ng repossession sa windshield. Lumabas ang anak niyang si Sebio, hawak ang cellphone. "Dad, totoo bang kukunin na nila yung car?" tanong ng bata. Napairap si Vandrick, ngunit hindi nakasagot agad. Dati, sanay siyang magyabang sa anak. Ngayon, pati simpleng paliwanag ay mabigat sa kanyang bibig. "Temporary lang ito," matigas niyang sabi. "Aayusin ko." "Ganyan din po sabi niyo last month," sagot ni Sebio bago pumasok muli sa bahay. Si Mirela naman ay nawalan ng pwesto sa mga sosyal na organisasyon na dati niyang iniikutan. Ang mga kaibigang laging humihingi ng imbitasyon sa kanya noon ay hindi na sumasagot sa tawag. Ang masakit pa, ang charity image na matagal niyang inalagaan ay natabunan ng pangalan ng foundation ng sariling ina. Isang foundation na walang engranding photoshoot pero totoong tumutulong. Isang hapon, nakita ni Mirela sa social media ang larawan ni Celestina kasama ang mga scholars ng foundation. Simpleng-simple ang ina sa litrato, walang alahas, walang makeup, ngulit punong-puno ng respeto ang comments ng mga tao. "Ang bait po ni Ma'am Celestina. Dahil sa foundation niya nakapag-aral ang pamangkin ko.
Sana dumami pa ang katulad niya. Hinagis ni Mirela ang cellphone sa sofa. Bakit parang siya pa ang bida? Bulong niya. Narinig iyon ng anak niyang si Yana Mirey. Ma'am, baka naman kasi totoo yung ginagawa ni Lola. Napatingin si Mirela sa anak, nasaktan at napahiya. Hindi mo naiintindihan. Baka nga hindi, sagot ni Yana Mirey. Pero noong birthday ko, mas marami kang picture sa cake kaysa oras na kinausap mo ako. Tahimik na umalis ang dalagita at naiwan si Mirela na unang beses na hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Si Clodoaldo naman ay lalong nalubog sa problema matapos umusad ang reklamo ng dating kliyente niyang siningil ng sobra. Dati, kayang-kaya niyang ayusin ang lahat gamit ang koneksyon at yabang. Ngunit ngayon, ang pangalang Montesilo ay hindi na nagbibigay ng parehong proteksyon. Sa korte, mas madalas na siyang iwasan ng mga dating kakilala. Unti-unti niyang nararamdaman ang bagay na matagal niyang ipinatikim sa iba, ang mapag-iiwanan sa oras ng pangangailangan. Dahil sa sabay-sabay na pagbagsak ng kanilang buhay, nagpa siya ang tatlong magkapatid na hanapin si Celestina. Hindi na ito mahirap gawin dahil kilala na ang foundation. Ngunit bago sila pumunta, nagkita muna sila sa isang maliit na kafe sa San Laureano. Hindi na sila kasing kinis at kasing yabang ng dati. Si Vandrick ay may eye bags at suot ang lumang polo. Si Mirela ay simple ang damit at halos walang makeup. Si Clodoaldo ay tahimik, hawak ang folder ng mga dokumentong wala ng bigat kumpara noon. Kailangan nating ayusin ito, sabi ni Vandrick. Hindi pwedeng tuluyan tayong mawalan. Baka naman dapat humingi muna tayo ng tawad? Mahina ngunit malamig na sabi ni Clodoaldo. Napatingin sa kanya si Mirela. Dahil nagsisisi ka na? Hindi agad sumagot si Clodoaldo. Dahil baka yun na lang ang paraan para pakinggan tayo. Masakit man pakinggan, iyon ang totoo. Hindi pa lubos ang pagsisisi nila. Mas malakas pa rin ang takot kesa pag-unawa. Ngunit ang takot, minsan, ang unang pinto bago haraping ng tao ang katotohanang iniiwasan niya. Kinabukasan, dumating sila sa San Isidro Norte. Walang mamahaling sasakyan, nagrenta lang sila ng van na halos kalahati ng biyahe ay walang nagsalita. Nang makarating sila sa compound ng foundation, hindi nila inaasahan ang nakita nila. Hindi iyon mukhang bahay ng babaeng nagtatago. Mukha itong buhay na komunidad. May mga batang nagbabasa sa lilim ng puno, may mga inang nagbabalot ng tinapay, may kabataang nagbubuhat ng kahoy at may matatandang nakaupo sa mahabang bangke habang umiinom ng salabat. Sa gitna ng lahat, nandoon si Celestina. Nakatayo siya malapit sa bakery, kausap si Nerissa at si Juvelin tungkol sa bagong batch ng scholars. Nang makita niya ang tatlong anak, hindi siya nagulat. Parang matagal niyang inaasahan na darating ang araw na yon. Ma, Unang tawag ni Vandrick, tumigil ang ilang tao sa ginagawa. Si Rosalba, na nasa pintuan ng bakery, biglang nanigas. Si Inang Sabelina ay napalingon. Si Tomasito naman ay dahan-dahang ibinaba ang hawak na kahoy. Lumapit si Celestina, mahinahon ng muka. Bakit kaya nandito? Napakagatlabi si Mirela. Gusto ka naming makita. Na yon? Tanong ni Celestina. Matagal akong nasa bahay noon. Araw-araw niyo akong pwedeng makita. Walang nakasagot. Tinangka ni Vandrick na lumapit pa. Ma, nagkamali kami. Pero pamilya tayo. Hindi ba dapat pamilya ang inuuna? Tumingin si Celestina sa paligid, sa mga batang minsang walang makain, sa mga matatandang iniwan, sa mga taong natutong bumangon sa tulong ng isa't isa. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa panganay. Pamilya, ulit niya. Magandang salita iyan, Vandrick, pero hindi yan ginagamit lang kapag may kailangan ka. Namula si Vandrick. Hindi lang pera ang pakay namin. Talaga ba? Mahinang tanong ni Celestina. Kung hindi ko inilipat ang mga ari-arian, kung hindi nalagay sa panganib ang negosyo mo, kung hindi ka iniwan ng mga kasosyo mo, pupunta ka ba rito para kumustahin ako? Bumuka ang bibig ni Vandrick pero walang lumabas na salita. Si Mirela naman ang lumapit, nangingilid ang luha. Ma, nasaktan din kami. Bigla ka na lang umalis. Pinahiya mo kami sa mga tao. Pinahiya ko kayo? Tanong ni Celestina. Hindi siya sumigaw, pero ramdam ang bigat sa tinig niya. Mirela,
Habang buhay pa ako, gumawa kayo ng listahan ng bibilhin ninyo kapag patay na ako. Kung may napahiyaman sa atin, ako iyon. Ako ang inang nalaman na hinihintay na pala ng mga anak niya ang huling hininga ko. Napayuko si Mirela. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaisip mang palusot. Si Clodoaldo na kanina patahimik ay humakbang. Ma, alam kong malaki ang kasalanan namin, pero baka pwede nating pag-usapan ng legal at maayos ang future ng properties. Hindi namin sinasabing bawiin mo lahat, pero baka may... Tumigil ka, Clodoaldo. Hanggang ngayon, legal future pa rin ang una mong naiisip. Hindi mo man lang tinanong kung kumusta ang puso ko. Napapikit si Clodoaldo. Tumama iyon sa kanya ng mas malalim kaysa inaasahan niya. Upang hindi sila manatili sa gitna ng compound, ipinasok sila ni Celestina sa malaking silid na ginagamit bilang meeting area. Doon, ipinakita niya ang mga larawan ng unang taon ng foundation, sina Osmundo at Lira May noong una silang makita sa likod ng palengke, si Inang Sabilina noong iniwan sa terminal, si Tomasito bago magkaroon ng workshop, at si Juvelin habang nagbebenta pa ng banana Q sa labas ng ospital. Hindi ko ibinigay sa kanila ang pera dahil naaawa lang ako. Ibinigay ko ang pagkakataong hindi nyo kailanman pinahalagahan. Kayo, ipinanganak na may bahay, pagkain, edukasyon at pangalan. Pero ang inuna ninyo ay luho, imahe at paghahati ng hindi pa naman nawawala sa akin. Biglang nagsalita si Tomasito mula sa pintuan. Hindi niya sinadyang makialam, pero narinig niya ang usapan habang may ihahatid sanang kahon ng laroang kahoy. Pasensya na po, ma'am, pero may gusto lang po akong sabihin. Tumingin sa kanya si Celestina at tumanggo. Humarap si Tomasito sa tatlong anak. Hindi ko po kayo kilala ng lubos, pero kung iniisip niyong inaagaw namin ang dapat sa inyo, nagkakamali kayo. Ang nakuha namin dito ay hindi lang pera. Trabaho, dignidad at pagkakataong mabuhay ng hindi kinukutya. Kayo, kung pamilya kayo ni Ma'am Celestina, sana alam nyo na mas mahalaga yun kaysa kahit anong mana. Sumaman si Vandrick. Madali para sa'yo sabihin yan, hindi ka anak. Tumalim ang tinig ni Tomasito, ngunit nanatili siyang magalang. Tama po, hindi ako anak, pero minsan, ang pamilya rin ang tawag sa taong hindi ka iiwan kapag wala kang maibigay. Parang may pader na bumagsak sa loob ng silid, walang nakaimik. Maging si Celestina ay napatingin sa Tomasito ng may luhang pinipigil. Maya-maya, tumayo si Celestina. Hindi ko kayo pinapunta rito para ipahiya, pero hindi ko rin kayo hahayaang bumalik sa buhay ko na parang walang nangyari. Anong gusto niyong gawin namin? Tanong ni Clodoaldo, na yun ay mas mahina na ang boses. Matagal silang tinitigan ni Celestina. Tatlong anak na minsan niyang kinandong, na yun ay nakatayo sa harap niya na hubad sa dating yabang. Hindi pa niya alam kung tunay na silang nagbabago, pero alam niyang kung may matitira pang kabutihan sa kanila, hindi yun mabubuhay sa pamamagitan ng perang ibibigay niya. Mabubuhay yun sa pamamagitan ng hirap, serbisyo at pagharap sa taong matagal nilang hindi pinansin. May kondisyon ako, sabi niya, napalingon ng tatlo. Hindi kayo makakakuha ng mana, hindi ngayon, hindi dahil nagpunta kayo rito, hindi dahil umiiyak kayo, pero bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabawi ang mas mahalaga kaysa pera, ang pagiging pamilya. Kung gusto nyong patunayan na may natitira pa kayong puso, trabauhin nyo rito sa foundation ng loob ng 1 taon. Walang espesyal na trato, walang sariling opisina, walang itusan. Susunod kayo sa patakaran ni Risa, Rosalba, Tomasito at Juvelin. Halos mapasigaw si Mirela. Ma, maglilinis ako rito, sa harap ng ibang tao. Bakit? Tanong ni Celestina. Mas mababa ba ang taong naglilinis kaysa sa taong nagpapanggap na tumutulong? Napayuko si Mirela. Si Vandrick ay napailing. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Hindi rin sanay matulong sa karton sina Osmundo at Lira May, sagot ni Celestina. Pero natuto silang mabuhay. Si Clodoaldo lang ang hindi agad kumontra. Tumingin siya sa mga larawang nasa dingding, pagkatapos ay sa ina. Sa unang pagkakataon, parang may nakita siyang hindi niya napansin noon. Hindi lamang galit sa mukha ni Celestina, kundi pagod. Malalim na pagod ng isang inang matagal nilang ginamit bilang pader sa bawat pagkakamali. Kung pumayag kami, tanong niya, may garantiya bang mapapatawad mo kami? Napabuntong hininga si Celestina. Walang kapatawarang nabibili sa kondisyon. Kung tunay kayong magbabago, baka dumating iyon, pero hindi ko ipinapangako. Ang ipinapangako ko lang,
Hindi ko isasara ang pinto kung matuto kayong kumatok ng may kababaang loob. Tahimik ang silid. Sa labas, naririnig ang tawanan ng mga batang naglalaro, ang tunog ng tray sa bakery at martilyo sa workshop. Iyon ang mundong pinili ni Celestina matapos siyang sugatan ng sariling pamilya. Ngayon, ang mga anak niya ang kailangang magdesisyon kung handa ba silang pumasok sa mundong iyon hindi bilang tagapagmana, kundi bilang mga taong kailangang magsimula muli. Sa huli, si Clodoaldo ang unang tumanggo. Susubukan ko, sabi niya. Tumingin si Mirela sa kanya, gulat. Si Vandrick naman ay napamura ng mahina pero hindi umalis. Ilang sandali pa, si Mirela ay tumanggo rin, luha ang pinupunasan ng pisngi. Si Vandrick ang pinakahuling sumuko. Matagal siyang nakatitig sa sahig bago nagsalita. 1 taon, sabi niya, pero hindi ko alam kung kaya ko. Ngumiti si Celestina ng malungkot. Walang nagsabing madali. Ang mahalaga, sa unang pagkakataon, may gagawin kayo na hindi ninyo agad makukuha ang gantimpala. Nang umalis ang tatlo sa meeting room, hindi pa rin maayos ang lahat. Hindi pa sila biglang naging mabuting anak. Hindi pa nawala ang sugat sa puso ni Celestina, pero may nabuksang maliit na pinto. Hindi pinto ng mana, kundi pinto ng posibilidad. Sa veranda, lumapit si Rosalba kay Celestina. "Ma'am," tanong niya, "kaya niya po bang silang makita rito araw-araw?" Tumingin si Celestina sa malayo, sa palayang kumikislap sa hapon. "Hindi ko alam, Rosalba. Pero kung kaya kong bigyan ng pangalawang pagkakataon sa mga taong hindi ko kadugo, kailangan kong subukan kahit minsan sa sarili kong mga anak." Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi siya umaasang babalik ang dati. Ang nais niya na lang ay makita kung may bagong maaaring mabuo mula sa durog na naiwan. At sa tahimik na pagpasok ng dapit hapon, nagsimula ang pinakamabigat na pagsubok. Hindi para sa foundation, kundi para sa pamilyang minsang nasira dahil sa mana at maaaring mabuo lamang kung matututuhan nilang magmahal ng walang kapalit. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, darating tayo sa dulo ng mahabang paglalakbay ni Celestina, mula sa isang inang tahimik na nasasaktan hanggang sa isang babaeng natutong ipaglaban ang halaga ng kanyang buhay. Dito rin malalaman kung ang mga anak niyang minsang nasilaw sa mana ay may kakayahan pa bang magbago, hindi dahil may kapalit, kundi dahil sa wakas ay natutuhan nilang makita ang ina nila bilang tao, hindi bilang kayamanan. Nagsimula ang unang buwan ni Vandrick, Mirela at Clodoaldo sa Donato at Celestina Tahanan ng Pag-asa, foundation na parang parusa sa kanila. Hindi sila sanay gumising ng maaga, hindi sila sanay sumunod sa utos ng mga taong dati ay baka hindi nila man lang pinapansin, at higit sa lahat, hindi sila sanay na walang espesyal na trato. Sa unang araw pa lamang, malinaw na ipinaalala ni Nerissa ang patakaran. Dito, sabi ni Nerissa habang nakatayo sa harap ng tatlo, walang anak ng may-ari, walang apelyidong mas mataas sa iba. Kung tutulong kayo bilang volunteers. Kung magrereklamo kayo, pwede kayong umanis, hindi kayo pinipilit ni Ma'am Celestina. Si Vandrick ang unang napasimangot. Volunteer, ibig sabihin walang allowance. Tumingin sa kanya si Rosalba mula sa gilid ng opisina. Sir Vandrick, marami rito ang dati walang makain, pero hindi nagsimula sa tanong kung may allowance. Nagsimula sila sa tanong kung paano makakatulong. Nahiya si Vandrick, ngunit hindi siya sumagot. Lumabas siya dala ang kanyang unang assignment na magbuhat ng mga sako ng harina papunta sa bakery. Sa dati niyang buhay, ang kamay niya ay sanay sa manibela ng mamahaling sasakyan at pirmahan ng dokumento. Ngayon, kailangan niyang magbuhat, magpawis at makisabay sa mga trabahador na hindi nagrereklamo kahit mas pagod sa kanya. Sa unang sako pa lang, halos mabitawan niya na ito. "Dahan-dahan, sir!" Sabi ng isang panaderong si Berto Lising, dating jeepney driver,
na natulungan ng foundation matapos maaksidente. Hindi po sa bigat natatalo ang tao, sa yabang po minsan. Napatingin si Vandrick sa kanya, halatang nainis. Pero nang makita niyang nakangiti lamang si Berto at walang halong panlalait, napayuko siya. Sa loob ng ilang araw, puro paltos ang kamay niya. Hindi niya iyon pinakita kay Celestina, pero nakita iyon ni Osmundo habang tumutulong mag-ayos ng trays. Sir Vandrick, sabi ng binata, lagyan niyo po ng langis bago matulog. Ganyan din kamay ko noon nung nangangalakal pa kami. Hindi alam ni Vandrick ang isasagot. Dati, ang batang katulad ni Osmundo ay baka hindi niya pansinin sa kalsada. Ngayon, ito pa ang nagtuturo sa kanya kung paano tiisin ng hapdi ng kamay. Si Mirela naman ay inilagay ni Nerissa sa dormitoryo ng mga batang scholars. Ang trabaho niya ay mag-ayos ng higaan, maglinis ng banyo, tumulong sa paglalaban ng kumot at magbasa sa mga batang nahihirapang matuto. Noong una, ramdam sa kilos niya ang pagkainis. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa map, parang insulto iyon sa pagkatao niya. Hindi ako marunong nito, sabi niya kay Juvelin. Mahinahon siyang tinignan ni Juvelin. Natututunan naman po lahat, Ma'am Mirela. Ako nga po dati natutunang magbenta ng banana Q kahit gusto kong nasa classroom. Napahiya si Mirela. Ayaw niyang aminin, pero bawat salita ni Juvelin ay parang salamin. Sa foundation, nakikita niya ang mga taong nawalan ng mas higit kaysa sa kanya. Pero hindi nagmatigas na barabang sila ang api ng mundo. Isang hapon, habang naglilinis siya ng study corner, napansin niya ang isang batang babae na nakaupo sa sulok, nakadikit ang notebook sa dibdib. Payat ito, malaki ang mata, at tahimik. Ang pangalan nito ay Belenora, 10 taong gulang, batang iniwan ng ina sa terminal at ilang buwan nang nasa pangangalaga ng foundation. Bakit hindi ka sumasali sa iba? Tanong ni Mirela. Umilim si Belenora. Hindi po ako magaling magbasa. Pinagtatawanan po ako dati. Umupo si Mirela sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya naisip kung may nakakakita ba sa kanya, kung maganda ba ang anggulo niya, o kung dapat ba itong kuhanan ng litrato. Kinuha niya ang libro at marahang binuksan. Halika, sabi niya, subukan natin. Walang tatawa. Sa sumunod na mga linggo, araw-araw silang nagbasa. Mabagal si Belenora. Minsan naiiyak kapag nagkakamali. Ngunit si Mirela ay natutunang humaba ang pasensya. Isang araw, matapos mabasa ng bata ang buong maikling kwento ng halos walang tulong, napayakap ito sa kanya. Ate Miri, sabi ni Belenora, kaya ko pa na. Natigilan si Mirela. Matagal na siyang tinatawag na Ma'am, Madam, Miss Montesilio, at kung ano-ano pang titulong may kasamang pagpapanggap. Pero ang simpleng Ate Miri ay tumama sa puso niya ng mas malalim kaysa papuri ng sinumang sosyal na kaibigan. Doon siya unang umiyak ng walang kamera, walang audience, at walang pakinabang. Si Clodoaldo naman ay inilagay sa legal clinic ng foundation. Sa una, inakala niyang madali iyon para sa kanya. Abogado siya. Sanay siya sa dokumento, kaso at payo. Ngunit iba ang bigat ng mga taong lumalapit sa legal clinic. Hindi sila mayayamang kliyente na nag-aalala sa negosyo. Sila ay mga manggagawang hindi pinasahod, mga ina na iniwan ng asawa, mga matatandang inaagawan ng pensyon, at mga pamilyang hindi marunong lumaban dahil wala silang pambayad sa abogado. Isang araw, pumasok sa klinik si Inang Sabelina. Nanginginig ang kamay. Kasama si Nerissa, nabalitaan nila na bumalik ang anak nitong nangiiwan sa kanya noon at ngayon ay gusto nitong kunin ang maliit na pensyon at benepisyong naayos para sa matanda. Anak ko pa rin siya kay Lolo Dua, mainang sabi ni Inang Sabelina kay Clodoaldo. Baka kailangan lang niya. Tumingin si Clodoaldo sa matanda. Sa harap niya, nakita niya ang sarili niyang ina. Hindi pareho ang muka, hindi pareho ang guhay, pero pareho ang sakit. Ang sakit ng isang magulang na pilit pa ring ipinagtatanggol ang anak na nanakit sa kanya. Inang, sabi ni Clodoaldo, ngayon ay malumanay na ang tinig. Ang pagmamahal sa anak ay hindi ibig sabihin hahayaan niyo siyang ubusin kayo. May karapatan din kayong protektahan ang sarili niyo. Habang inaayos niya ang affidavit at legal protection para kay Inang Sabelina, nanginig ang kamay niya. Naalala niya ang sarili niyang salita na minsan niyang sinabi kay Celestina, estate planning, legal matters, future ng properties. Hindi niya naalala kailan siya huling nagtanong, Ma, masaya ka pa ba? O Ma, nasasaktan ka ba namin? Nang gabing iyon, hinanap niya si Celestina sa veranda. Nakaupo ito roon, nagbabalat ng lansones para sa mga batang scholars. Ma, mahinang tawag niya. Tumingin si Celestina sa kanya. Bakit? Umupo si Clodoaldo sa kabilang upuan. Matagal siyang hindi nagsalita. Sanay siyang magsalita sa korte, sanay siyang mga tuwiran. Pero ngayon,
Wala siyang mahanap na depensa para sa sarili. Ngayon ko lang naintindihan. Sabi niya sa wakas. Hindi ko sinasabing sapat na iyon, pero ngayon ko lang naintindihan kung gaano kabigat yung ginawa namin. Hindi agad sumagot si Celestina. Bawat beses na tinatawag kitang para pag-usapan ng properties, tuloy ni Clodoaldo, akala ko responsable ako. Akala ko ako ang praktikal sa pamilya. Hindi ko nakita na parang unti-unti na pala kitang inililibing kahit buhay ka pa. Tumulo ang luha niya, ngunit hindi siya humigbe. Si Celestina ay tahimik lamang, ngunit ang kamay niya ay bahagyang nanginig. Hindi pa rin ganun kadali ang magpatawad. Ang sugat na ilang taong binuo ay hindi mawawala sa isang paghingi ng tawad. Pero sa gabing iyon, unang beses niyang narinig sa isa sa kanyang mga anak ang salitang hindi humihingi, hindi nagdadahilan, at hindi nagmamadali. Masakit iyon, Clodoaldo, sabi niya. Mas masakit kaysa kaya kong sabihin. Alam ko po, ma, sagot niya. At kung hindi niyo pa ako kayang patawarin, tatanggapin ko. Pero sana payagan niyo akong magpatuloy dito, kahit hindi niyo ako bigyan ng kahit ano. Hindi siya sinagot ni Celestina, ngunit inabot niya rito ang maliit na mangkok ng lansones. Para sa iba, maliit iyon. Pero para kay Clodoaldo, iyon ang unang tanda na may puwang pa, kahit maliit, sa pusong akala niya ay tuluyan na niyang sinira. Si Vandrick ang pinakamatagal magbago. Madalas pa rin siyang maiinitin ang ulo, lalo na kapag pinapagalitan sa bakery. Pakiramdam niya, ibinaba siya ng mundo. Ngunit dumating ang gabing sumubok sa kanya ng higit sa anumang sermon. Dahil sa lumang wiring sa storage area, nagkaroon ng maliit na sunog sa likod ng bakery. Mabilis itong napansin ni Berto, ngunit dahil may mga sako ng harina at karton sa loob, kumalat ang usok. Nagkagulo ang lahat. Tumakbo si Rosalba para tawagin ang mga tao. Si Celestina ay nasa kabilang gusali, kasama ang mga bata. Si Vandrick naman ang pinakamalapit sa storage area. Noong una, napaatras siya. Takot siya. Hindi siya sanay sa panganib na hindi kayang solusyonan ng pera. Ngunit narinig niya ang sigaw ni Lyra May. Yung pusa! Nasa loob pa yung pusa ni Belenora! Nakita ni Vandrick si Belenora na umiiyak habang pinipigilan ni Mirela na pumasok. Hindi niya alam kung bakit, pero may bumukas sa dibdib niya. Marahil dahil naalala niya si Sebio noong maliit pa, o marahil dahil napapagod na siyang laging sarili ang inuuna. Tinakpan niya ng basang tuwalya ang mukha niya at pumasok sa mausok na storage. Ilang segundo lang iyon, pero pakiramdam niya napakatagal. Nakuha niya ang maliit na pusang nakasilong sa ilalim ng mesa at nailabas bago tuluyang lumala ang usok. Dumating ang mga bumbero at naapula ang apoy bago kumalat sa buong bakery, ngunit marami pa ring kagamitan ang nasira. Nang gabing iyon, nakaupo si Vandrick sa labas. Maitim ang mukha sa usok, sugatan ang braso at tahimik na nakatingin sa kalahating nasunog na bahagi ng bakery. Lumapit si Celestina. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya. Napatawa ng mahina si Vandrick, ngulit nangingilid ang luha. Hindi ko rin alam, ma. Siguro sa unang pagkakataon, may bagay akong ginawa na hindi ko kinwenta kung magkano ang balik. Doon siya tuluyang napaiyak. Hindi malakas, hindi dramatiko, kundi iyak ng lalaking unang beses nakita ang sariling kahungkagan. Pasensya na, ma. Hindi lang sa listahan, sa lahat. Sa bawat araw na ginawa kitang parang pondo, hindi nanay. Napaiyak din si Celestina, ngunit hindi niya agad iniyakap ang anak. Matagal muna niya itong tinitigan, parang sinusuri kung totoo na ba ang naririnig niya. At nang nakita niya sa mata ni Vandrick ang pagkapagod na hindi nagaling sa perang nawala, kundi sa kahihiyang hinarap, dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat nito. Hindi pa huli para matuto, sabi niya. Pero tandaan mo, Vandrick, ang tiwala ay hindi hinihingi. Binubuo ulit yan, araw-araw. Mula noon, nagbago ang kilos sa foundation. Hindi biglaan, hindi perpekto, pero totoo. Si Mirela ay nagpatuloy sa pagtuturo kay Belenora at kaulanan ay siya na mismo ang nag-organize ng reading program para sa mga batang nahuli sa pag-aaral. Hindi niya iyon ipinost sa social media. Nang minsang tinanong siya ni Yana Mireille kung bakit wala siyang picture, ngumiti lamang siya. May mga bagay, sabi niya sa anak, na mas maganda kapag hindi kailangang ipakita sa lahat. Si Yana Mireille, na dating malayo ang loob sa lola, ay nagsimulang bumisita tuwing Sabado.
Tinulungan niya ang mga batang gumawa ng art projects. Si Sebio naman ay sumama minsan kay Vandrick sa bakery at unang beses nakitang nagpapawis ang kanyang ama nang hindi nagrereklamo. Si Claudineza, anak ni Clodoaldo, ay tumulong sa legal clinic bilang volunteer encoder tuwing bakasyon. Lumipas ang 3 taon. Ang foundation ay hindi na lamang maliit na tahanan sa San Isidro Norte. Nagkaroon ito ng karagdagang training center, mas malaking bakery, maayos na dormitoryo at scholarship program na umaabot na sa ilang bayan. Osmundo ay nakapagtapos ng high school na may karangalan at kumuha ng kursong education dahil gusto raw niyang maging guro tulad ni Celestina. Si Lyra May ay nanalo sa isang writing contest tungkol sa pamilyang hindi kailangang kadugo. Si Juvelin ay nagtapos ng social work at opisyal na naging bahagi ng foundation. Si Celestina naman ay tumanda pa, ngunit iba ang liwanag sa mukha niya. Hindi na iyon liwanag ng babaeng umaasang may magmamahal sa kanya. Iyon ay liwanag ng taong natutong mahalin ang sarili at ibigay ang pagmamahal sa mga taong marunong mag-alaga nito. Humina na ang tuhod niya, kaya madalas ay nakaalalay na sa kanya si Rosalba o si Inang Sabelina. Pero kahit mahina ang katawan, malinaw pa rin ang isip niya. Isang araw, ipinatawag niya sina Vandrick, Mirela, Clodoaldo, Nerissa, Juvelin, Rosalba, Tomasito, Osmundo, Lyra May at ilang pangunahing kasapi ng foundation sa malaking hall. Sa dingding ay nakasabit ang larawan ni Donato, katabi ang unang larawan ng foundation noong maliit pa lamang ito. Naupo si Celestina sa harap, hawak ang baston. Nasa tabi niya si Attorney Leovino, mas maputi na ang buhok kaysa dati, ngulit matatag pa rin ang tindig. Matagal ko nang pinag-iisipan ito, simula ni Celestina. Noon, akala ng mga anak ko, ang mana ay bagay na hinihintay matapos mamatay ang isang magulang. Ngayon, gusto kong linawin na ang tunay na mana ay hindi paghahati ng naiipon. Ito ay pagpapatuloy ng kabutihang sinimulan. Tahimik ang lahat. Binasa ni Attorney Leovino ang pinal na habilin ni Celestina. Ang malaking bahagi ng ari-arian, kasama ang ilang lupa, commercial building at pondo ay mananatili sa Donato at Celestina Tahanan ng Pag-asa Foundation. Ito ay hindi maaaring ibenta para sa personal na interes. Ang mga anak ni Celestina ay hindi tatanggap ng marangyang mana gaya ng inaasahan nila noon, ngunit itatalaga sila bilang bahagi ng Board of Guardians, hindi para kontrolin ang pera, kundi para bantayan ang prinsipyo ng foundation sa ilalim ng pamumuno ni Nerissa at Juvelin. May maliit na personal trust para sa bawat pamilya, sapat para hindi sila maghirap, ngunit hindi sapat para bumalik sa luho at kayabangan. May malinaw na kondisyon, kapag sinubukan nilang gamitin ang foundation para sa pansariling pakinabang, mawawala ang kanilang karapatan sa anumang papel dito. Tumingin si Celestina sa 3 anak. Hindi ko kayo pinagkaitan dahil ayaw ko kayong mabuhay ng maayos, sabi niya. Pinagkaitan ko kayo ng luho dahil ayaw kong kainin ulit kayo ng bagay na muntik nang sumira sa atin. Ang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay mas mabigat kaysa pera, responsibilidad. Lumapit si Mirela at lumuhod sa harap ng ina. Ma, hindi ko na kailangan ng kondo. Hindi ko sinasabing wala na akong pagkakamali, pero salamat dahil hindi mo kami tuluyang itinapon. Sumunod si Clodoaldo, hinawakan ang kamay ng ina at hinalikan iyon. Pangako ma, hindi na batas ang gagamitin ko para makalamang, gagamitin ko na para magprotekta. Si Vandrick ang huling lumapit, matagal siyang nakatayo, iyak habang pinipigil manginig ang boses. Ma, kung pwede lang ibalik yung mga panahon na pinaghintay ka sa bahay namin, gagawin ko. Pero dahil hindi na pwede, babawi ako sa natitirang araw. Sa pagkakataong iyon, yinakap ni Celestina ang 3 anak. Hindi perpektong yakap iyon. May sakit pa rin na iwan. May alaala pa rin bumabalik. Pero sa gitna ng hall na puno ng mga taong minsang nasira at muling nabuo, ang yakap na iyon ay sapat para sabihing hindi na sila alipin ng dating kasakiman. Sa mga sumunod na buwan, lalong humina si Celestina.
Hindi na siya araw-araw nakakalibot sa foundation, mungit dinadalhan siya ng mga bata ng sulat, drawing at tinapay mula sa bakery. Si Belenora ay nagbabasa sa kanya tuwing hapon. Si Osmundo naman ay madalas magkwento tungkol sa pangarap niyang maging guro. Si Lyra May naman ay sumusulat sa kanya ng maiikling tula. Isang gabi, sa edad na 88, nakahiga si Celestina sa silid na nakaharap sa palayan. Nasa tabi niya sina Vandrick, Mirela, Clodoaldo, Nerissa, Juvelin, Rosalba, Tomasito, Osmundo, Lyra May at ilang pangunahing kasapi ng foundation. Nasa tabi niya ang larawan ni Donato, katabi ang unang larawan ng foundation noong maliit pa lamang ito. Mahina na ang hininga niya, ngulit payapa ang mukha. "Ma," bulmol ni Mirela habang umiiyak, "nandito kami." Bahagyang ngumiti si Celestina. "Ngayon, hindi na ako naghihintay." Hindi nila agad naintindihan iyon, pero alam ni Rosalba ang ibig sabihin. Hindi na naghihintay si Celestina ng tawag, ng lambing, ng pansin, ng pagmamahal na parang limos. Sa wakas, napalibutan siya ng mga taong natutong magmahal habang buhay pa siya. Huling tumingin si Celestina sa larawan ni Donato, parang may nakikita siyang pamilyar na ngiti. Huminga siya ng malalim at sa pinakatahimik na paraan, pumanaw siya ng payapa. Sa kanyang libing, walang agawan sa titulo, walang sigawan tungkol sa pera, at walang listahan ng bibilhin kapag nakuha ang mana. Sa halip, dumating ang mga batang nakapag-aral, matatandang nagkaroon ng tahanan, inang nagkaroon ng kabuhayan, at mga taong minsang itinuring na wala ng pag-asa. Puno ang bakuran ng puting bulaklak at simpleng kandila. Hindi ito marangya, pero punong-puno ng pasasalamat. Sa huling bahagi ng seremonya, tumayo si Osmundo. Ngayon ay binatang may maayos na tindig at binasa ang liham na iniwan ni Celestina para sa lahat. "Kung binabasa ninyo ito," simula niya, nanginginig ang boses, "ibig sabihin ay tapos na ang bahagi ko sa mundong ito. Huwag ninyo akong alalahanin sa dami lang ari-arian na naiwan ko. Alalahanin ninyo ako sa bawat batang makakasulat ng pangalan niya, sa bawat matandang may ligtas na matutulugan, sa bawat tinapay na maibibigay sa gutom, at sa bawat pusong matututong magmahal nang hindi naghihintay ng kapalit." Napahawak si Mirela sa bibig habang umiiyak. Si Clodoaldo ay nakayuko. Si Vandrick naman ay hawak ang kamay ni Sebio, mahigpit, ngunit malumanay. Ipinagpatuloy ni Osmundo ang pagbabasa. "Sa mga anak ko, hindi ko kayo minahal dahil karapat-dapat kayo lagi. Minahal ko kayo dahil ina ninyo ako. Pero natutuhan ko rin na ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan para hayaang yurakan ang sariing halaga. Sana sa bawat araw na ipagpapatuloy ninyo ang foundation, maalala ninyo na ang tunay na pamana ay hindi bahay, lupa o pera. Ang tunay na pamana ay pusong natututong magbigay bago pa mahuli ang lahat." Matapos ang libing, hindi nagsara ang foundation. Sa halip, mas lumawak pa ito. Si Vandrick ay tuluyang iniwan ang dating mapagmataas na negosyo at namahala sa Bakery Livelihood Program. Si Mirela ay nagtayo ng Reading and Art Center para sa mga batang tulad ni Belenora. Si Clodoaldo ay nagpatuloy sa legal clinic at tumulong sa mga pamilyang inaagawan ng karapatan. Sina Nerissa at Juvelin ang naging pangunahing tagapagmamahala habang si Rosalba ay nanatiling ina ng tahanan para sa lahat. Ang lumang mansyon sa San Loreno na minsang naging bahay ng katahimikan at sugat ay ginawang extension home para sa mga matatandang inabandona. Sa dating dining table kung saan minsang pinag-usapan ng mga anak ang mana habang buhay pa si Celestina, ngayon ay kumakain ang mga lolong at lolang may bagong pamilya. Sa dating study room kung saan nakikita ang listahan ng kasakiman, ngayon itinatago ang mga lihan ng pasasalamat ng mga taong natulungan. At sa veranda ng foundation sa San Isidro Norte, nanatiling nakasabit ang malaking larawan ni Donato at Celestina. Sa ilalim nito, may simpleng ukit na ginawa ni Tomasito. Ang kayamanang hindi ginamit sa pagmamahal ay nauubos. Ang kabutihang ipinasa sa iba
ay nagiging walang hanggan.